Pasanin mo ang krus, landasin ng Kalbaryo, itayo ang bantayog ng tao. Magandang araw ng pagninilay ng bayan. Ayan. At sa araw na ito ay maswerte tayo mga kapatid, mga kapamilya, dahil nakatanggap tayo ng isang message sa messenger ng isang kaibigan nating pari at taga-suporta, taga-panalig. Ayun. At ang laman ng kanyang message for today, mahabang panahon nang hindi kami nag-messaging Pero salamat, Padre, at ako ay nasa inyong puso at sa inyong isip. Ngayon, ito yung pinadala niya, isang kanta. At ang kanta niya ay pinamagatang, Takot Ka Ba? Ayan. At basahin muna natin. Bukas ay ipapublish natin itong kanta niya. Ayan. Sabi niya, takot ka ba? Oo, takot na takot. Takot na takot? Natakot talaga. Ayan. Sa maaring mangyayari sa buhay mo't pagsisilbi, para sa Diyos at para sa bayan. Sadyang ganyan ang buhay pakikibaka. Na itama ang mali, baluktot ay maituwid, magbigay liwanag, liwanag sa dilim, gintong simulain, dakilang hangarin, banal na gawain, ipagpatuloy nating gawin, ating tupdin, sagradong tungkulin natin, buwagin, gapiin, silang mga kampon ng dilim. Banta ng karahasan nitong nakamaskarang lipunan, tunay ngang laging nariyan, tila leon na nakaambang. Ngunit wag matakot, wag mangamba, di ka nag-iisa, may karamay ka sa pakikibaka. Na itama ang mali, baluktod ay maituwid, magbigay liwanag, liwanag sa dilim, gintong simulain, dakilang hangarin, banal na gawain, ipagpapatuloy natin. Ating abutin, buuin, ating damhin ang tamis at sarap ng ating adikain. Ating abutin, ating damhin, pagbabago ng lipunan natin. Ngayon, takot ka pa ba? Ayan. Yan ang magandang mensahe na ating natanggap ngayong umaga, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ngayon, bigyan natin ng pagninilay itong kanyang sinasabi na sa kanyang kanta. Siyempre, yung pagninilay natin ay radikal, progressive, at pastoral. Ayan. Ito ngayon. Ang awit na ito, salamat Padre, ay isang paghamon laban sa takot. Hindi lamang ito musika, kundi panawagan sa bawat lingkod ng bayan at lingkod ng Diyos na huwag umatras sa gitna ng panganib. Totoo, may banta ng karahasan, may nakaabang na leon ng pasismo at panunupil. Ngunit, ang awit ay nagpaalala sa atin, hindi ka nag-iisa. May kasama ka sa pakikibaka. Kasama ang Diyos. Kasama ang sambayanan. Ayan. Ngayon naman sa pastoral na pananaw. Of course, yung takot ay likas siya sa tao. Kahit nga ang mga alagad ni Kristo ay nanginig sa harap ng panganib. Ngunit sa bawat pagharap nila sa dilim, si Kristo ang nagbibigay ng lakas at liwanag. Ang awiting ito ay tila muling nagpapaalala ng mga salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Ang ating paglilingkod ay banal na paglilingkod. At ang ating tungkulin ay sagradong tungkulin. Kaya huwag matakot. Ayan. Ngayon,
sa progresibong pananaw. Ang kanta na ito ay hindi lamang pang-aliw, kundi panawagan ng kolektibong aksyon. Ang pakikibaka para sa bayan at pananampalataya ay hindi hiwalay. Ang pagwawasto sa mali at ang pagbibigay liwanag sa dilim at ang paglaban sa mga kampon ng dilim. Ito ang konkretong pagpapakita ng pananampalatayang buhay at aktibo. Hindi sapat ang manalangin lamang, kundi dapat ipatupad ang katarungan ng lipunan. Ngayon, tingnan naman natin sa radikal na pananaw. Ang kanta ay nag-uugat sa diwa ng cross ni Kristo, ang cross ng kaligtasan, na ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang pagtahak sa daan ng sakripisyo para sa iba, para sa bayan, para sa sangkatauhan. Tulad ng tinig ng mga propeta, ito'y paghamon na huwag hayaang lamunin ng takot ang ating paninindigan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tahimik sa harap ng pang-aapi, kundi handang magsalita, kumilos at magsakripisyo. Kaya sa tanong, sa hamon ng kanta, ngayon, takot ka pa ba? Ang sagot natin ay, ang sagot ng sambayanan ng Diyos ay, hindi na, sapagkat sa Diyos at sa bayan natagpuan natin ang tapang. Magandang araw po sa ating pagninilay ng bayan. Hanggang sa gabi may liwanag, alamin ng pagsikat, sa pagbangon may bukang liwayway.